kalagayan ni Cabong Concha. Kilala natin si Cabong Concha na isang OFW advocate na talaga namang napakarami ng OFW ang talagang natulungan niya. Pero ngayon, kinakailangan niya ng suporta at panalangin natin para sa agaran niyang recovery. Dahil sa kasalukuyan ay nasa ospital siya dahil sa hemorrhagic stroke at hindi siya gaanong makapagsalita sa ngayon. Ngunit kahit ganito na ang kalagayan niya ay makikita niyo pa rin sa kanya na iniisip pa rin niya ang mga OFW. At ayon sa anak niya ay pangalawang araw na niya ito sa ospital upon recording ng video. Para po sa mga, baka marami na po kasi nakakakita ng mga posts about kay Cabong, and ako po yung anak niya, si Ren Concha, and gusto ko lang po sana malaman ng lahat yung nangyayari kasi baka may gumamit ng pangalan niya or marami kasi nang kumakalat na. So just to end sa speculations ng mga tao po, no. So my father is currently confined. Meron po siyang hemorrhagic stroke. So nangyari po ay may pumutok po na blood sa kanyang may putok na na vein or artery or something. Hindi po kasi ako medically aware sa mga bagay-bagay. Hindi po ako medical student or what. So with that po, I would like to show you si Cabong para po sa alam ng lahat, no. So tatay, ito na. Magano pa. Hi. Yan. Ayun. Paano ko ngayon? So, ayun po, hindi po siya nakapagsalita ng straight kasi meron po siyang slurred speech. Half of his body po ay paralyzed, right. Lahat po ng right niya na side. So, currently yung kaliwa lang yung gumagana. So, ayan, tatay. Kaway ka na lang sa kanila, father. Okay. Oh, kailangan pa. Kaya mo, hindi? Hindi. Hindi. Okay. So, as you may see po, silabik lang yung kaya niyang bigkasin. Yan. So, all prayers po, we definitely need it. So, sa lahat po ng sa lahat po na nakakapanood nito, we really would love to hear your prayers po, please po, for my father. So, hindi ko na po patatagalin kasi para po makapagpahinga na rin siya. Second day niya po ngayon actually. Kasi nangyari po kasi to like biglaan nung gabi. Na-stroke siya somewhere na hindi namin kasama. Nasa Makati siya that time. So, dinala siya sa hospital. Then, ito po, nilipat. So, I hope wala naman po ako na-violate. Wala naman ako pinakita ko nasa hospital. Wala rin siya any trademark or any signs ko sa hospital. So, for the meantime, yun lang po yung meron sa father ko. So, expect po na dahil meron siyang slurred speech, hindi siya makapagsalita, hindi na po siya makapag-live sa pansamantala. Marami naman pong members ang kaagapay and ng buong OFW community. And patuloy lang po kayo sumaybay sa kanila, no? And marami po palang salamat. I-mention ko lang po yung mga tumulong po talaga sa amin. Maraming salamat po sa lahat po na tumulong. First po, nung kailangan namin ng ambulansya, sobrang thankful po kami sa OWA dahil nagpadala po sila ng ambulansya agad when we needed to transport him. Then, of course, si Ma'am Zenny for helping us dito sa hospital. Then, the rest of the Filipino friends and community sa Jeddah ng mga tito-tita ko. Nandyan si Tito Red, Tito Charles, Tito Jerwin, dami po. Mga ninong and ninang sa Olonga po, thank you din po. Yung FINA for actually donating some money to us na nagamit namin for the medications na hindi available sa hospital. And sa kay DA Honey Quino for also giving us monetary donation. And hindi ko po alam kung gaano katagal si father ko dito sa hospital kasi stroke po siya. So
binabantayan po na maigi yung kanyang sa brain. So, ayun po, hindi po siya comatose. So, baka may kumakalat yata kasi comatose siya. Hindi po. Fully conscious po ang father ko, and praise God na fully conscious siya. So, yun lang po. We don't know how long this would take, the entire therapy and post-rehabilitation. So, I hope magpo-post ba ako ng updates sa page niya kasi may access naman po ako in case para po mapatuloy kayong malaman ninyo ang nangyayari sa father ko. So, yun po. Maraming salamat po sa lahat po talaga. To Frank and everyone. Thank you so much. Sir Arnel Ignacio, thank you po. Father. Yan. Salita ka? Oo. Kahit po ang Anong? Oh, maraming salamat ka. Maraming salamat mula sa puso, Father. ayaw mo ako ang bukin namin mo akamay po Ayun po. Sige po. Okay po, baka tumaas kasi yung BPA. Pero kinukuha niya kasi kamay ko, may gusto siya ata sabihin sa inyo. I think, maraming salamat mula sa puso po yung gusto niyang sabihin sa inyo. Yun po, salamat po ulit, Doc G and everyone. Thank you po. So, we'll keep you guys posted. Please do not, sa ngayon po, please do not believe sa mga speculations na iba. And please include us in your prayers. Hinihiling natin ang agarang recovery ni Kabong Concha. Get well soon, idol. Meron ding fundraising sa mga gustong tumulong na ilalagay ko sa description ng video na ito ang post ng anak niya para sa kanyang bank account at GCash. At pinapaalala ng kanyang anak guys na mag-ingat sa mga scammer.